demos na ano, o kaya yung doon po sa ano, unting idea lang po doon sa 250 kaban po na inani ninyo. Paano po yung process ng pagpapatubig nyo doon? Sarili ko yan. Sarili ko ang water pump. Pero binibigyan ko pa rin ng cost. So yun mga kasaksid, no? At si Pastora, ayan, update tayo ni Pastora. So kung anong kalagayan ng ating demo, no, na inaabangan nyo na, no? So ito po si Pastora. Ayan. Pastora, kamusta na po yung palay po natin ngayon sa demo po? Yung demo natin sa akin, po, yung yes inbreed po, ay nasa harvesting stage na po. Okay. Malalaman po natin either Monday or Tuesday. Depende kasi sa schedule ng harvester. Oo. Depende siya sa schedule. Yung schedule niya. Kung ano man, siguro mamaya pag nakaupo ako, may sisend ko na sa iyo yung picture. Ayan po mga kasaksid, abangan natin yan sa Monday or Tuesday. Pumunta tayo kay Pastora. Titignan natin yung yung pag-harvest. Mga anong oras kaya, Pastora? Nag-start sila dito usually 10 o'clock. 10 o'clock. Ayun, makakapunta tayo mga kasaksid ng saktong-sakto. Ayan, so ito, hina-harvest na kasi ito. Dahil si Pastora ang corporate farming to, si Pastora ang parang pinaka dito, Pastora, nagde-decide ng kung anong variety ang gagamitin. 21.19 hectares. 21.19 hectares ang total ng dito ni Pastora. So ayun, hina-harvest na, malalaman natin mamaya kung ano nga ba yung yung kailangan, ilan ang aanihin sa isang hektarya. Opo. Kaya yun. 1.08 yan. Higit lang ng 80 square meters sa isang hektarya. Makikita mo talagang aktual. Oo, makikita talaga aktual. Yun po mga kasaksid, kaya abangan nyo po yung demo natin. Pero Pastora, banggitin na lang din siguro natin pagka-harvest na, pag hindi na kayo busy, kung ano po yung data na ginamit natin doon sa demo natin. Tapos yung pagpapatubig. Tama, mula simula. Yun yung tinatanong pala nila, mula simula hanggang harvest, paano yung proseso nyo ng pagpapatubig? Actually dito, mula nung nagtanim kami, kasi puro ulan. Ito lang ang nagpatubig sila kahapon kasi hinahabol namin yung heating stage kasi ito Pero lahat sila walang nagpatubig. Walang nagpatubig. I see. So libre ang patubig. Pero itong second crop, sigurado yan. Baka weekly o patubig sila. Pero po Pastora, yung ating demos na o kaya yung doon po sa unting idea lang po doon sa 250 kaban po na inani ninyo. Paano po yung process ng pagpapatubig nyo doon? Sarili ko yan. Sarili ko ang water pump. Pero binibigyan ko pa rin ng cost. Kasi dito kasi 10% total harvest ang ibabayad mo. 10%. Pino-consider ko pa rin nakasama sa expenses ko yan. Okay. Maski sarili ko ang water pump. Ano po yung timing niya, Pastor, ng pagpapatubig nyo? Hindi, kasi ito, kung main crop, hindi mo maikon ang timing ngayon sasabihin ko pag as the need arises. Pero once lang akong nagpatubig doon ngayon. Nung sa 250 po? Once lang. Anong date po yun? Anong date ng niya? Yung punla lang. Punla lang, doon lang kayo nagpatubig. Tapos dire-diretso na po yun. Ngayong pag second crop kasi, yun, mamomonitor natin. Pero usually, 6 to 8 times. 6 to 8 times. Ibig sabihin po nung di ba nasa punlaan po doon nyo na pinatubigan yung bago ilipat tanim, ganon. Oo, tapos yung pagkulang ng tubig niya, hindi mahirap mo naman bunutin. Mahirap ibaon, tsaka mahirap bunutin. I see. So yun po, parang isang beses lang siya, yung sa 250 ka ba na naanin nyo. Nasa timing kasi yun ngayong second crop, kapag medyo madalang ang ulan, o walang ulan, purely patubig talaga. Yung kasi is puro ulan talaga din, no? Kaya isang beses lang kayo na gano'n. So yun, kasaksid. Dito malalaman natin yung data sa 480 natin na wala ding bayad ng patubig yan kasi ulan din. Pero nakita mo naman ang facilities namin. Ito rin. Tsaka kakaulan lang po ata kagabi to. Kahapon. Kagabi? Kaya yung tubig na ito, tubig ulan. Naipon pa, tubig ulan to. Sige po, Pastora. Salamat po. Okay.